We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mahigit piso kada litro na oil price hike ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas, January 23. Ang detalye ihatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, panibagong adjustment na naman ang kailangang paghandaan ng mga motorista sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis bukas. Muli na namang tataas ang presyo ng langis bukas, January 23, 2024. Inaasahang tataas ng 90 centavos hanggang 1 peso higit pa ang kada litro ng gasolina at diesel. Habang sa kerosene, may posibleng price hike din na 20 centavos per liter. Ito nang ikatlong sunod na oil price hike ngayong buwan. Dahil daw ito sa tensyon sa Red Sea kung saan naaantala ang biyahe ng mga petroleum products dahil sa girian sa pagitan ng Amerika at Houthi movement. Apektado nito ang presyo, demand at supply ng produktong petrolyo. Nananatili namang mababa ang presyo ng Highland vegetables sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Nasa 10 to 20 pesos per kilo ang ibinaba ng ilang gulay mula Cordillera. 50 hanggang 100 piso ang ibinaba ng presyo ng cauliflower na dating mabibili sa 100 to 150 pesos per kilo. Tumaas ng 5 piso ang presyo ng sayote at broccoli na dating 50 pesos lang kada kilo ang presyo. Mababa rin ang presyo ng ilang lowland veggies gaya ng talong, sitaw, ampalaya at okra. Nasa 40 pesos ang ibinaba ng mga gulay per kilo. Ayon sa mga tendera, asahan pa raw ang mababang presyohan hanggang Pebrero. Kanya-kanya namang diskarte sa pagtitipid ang mga mamimili. Mga April siguro tataas kasi mahal na araw. Konti lang ang bili. Tapos mahirap naman po i-stock natin kasi masisira po naman din. Chris, ang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi lamang nakakaapekto sa mga motorista. May direct effect din ito sa mga manufacturer, especially sa kanilang paggawa ng mga produkto. Ito rin yung basihan ng kanilang pagpipresyo ng kanilang mga produkto. Ang langis kasi ay napaka-importante sa produksyon. Ibig sabihin, ginagamit ang langis upang mapaandar ang mga makina na gumagawa ng mga finished products. Ginagamit ang langis maging sa paggawa ng labels, containers, lata na pinaglalagyan ng produkto. Importante ang langis sa transportation, sa pag-deliver ng mga products, pag-import, pag-export ng mga raw materials sa paggawa ng produkto. Kaya naman isa rin ito sa konsiderasyon sa pricing ng mga manufacturers. Well, dito naman sa ating kinaroroonan sa isang grocery store sa Dagupan City, nag-ikot tayo at ayon naman sa mga negosyante o mga tindera dito ay wala naman daw pagtaas sa prime and basic commodities. Huling nagtaas ng presyo sa prime and basic commodities noong pang holiday season. Inilista natin itong mga produkto, itong mga items na karaniwang binibili ni Juan at inilista natin itong pinakamurang presyo. Halimbawa na lamang sa asukal. Ang 1 kilo ng asukal na brown ay nasa 76 pesos and 50 centavos. Ang white sugar per kilo ay nasa 78 pesos itong presyo. Ang kape na 25 grams nasa 18 pesos and 35 centavos. Ang noodles nasa 8 pesos and 75 centavos per pack. Ang canned goods, particularly sa sardinas, nasa 22 pesos and 75 centavos itong isang can. Ang powdered na gatas ay nasa 10 pesos and 80 centavos per 33 grams. Ang mantika, 110 pesos per liter. Ang tinapay na big size na tasty bread ay nasa 41 pesos and 75 centavos. Ang harina per kilo ay nasa 95 pesos itong presyo. Well, nakadepende rin naman, Chris, itong presyohan ng prime and basic commodities bukod nga sa pagbabago sa presyo ng langis sa demand and supply. Chris?
Maraming salamat sa price update, Joan Punsoy. Samantala, 2 palapag na paupahang bahay sa Bawang La Union tinupok ng apoy. Nagbabalik sa report si Joan Punsoy. Nasunog ang 2 palapag na bahay sa Barangay Bakwit Sur, Bawang La Union. Kasi yung sa amin po is driveway lang. Along driveway lang po sa amin, parang normal na po yung natunog na parang may pumuputok. May narinig daw sila lola ko nung time na yun. Pero parang walang bahala nila kasi parang putok lang siya na yung hindi naman po yung kalakasan. Ginagamit daw na paupahan ng bahay. Ayon sa BFP, 17 pamilya ang apektado sa sunog. Po, may room for rent po sila dito sa residential building. Tupok ang bahay at walang naisalba ang mga residente. Nananawagan ng tulong ang mga nasunugan para makapagsimula muli. Walang nasaktan sa insidente. Nakaalalay ang mga opisyal ng barangay at ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Natupok ang isang bahay sa San Nicolas, Ilocos Norte dahil sa pinaglaroang lighter ng batang magkapatid. Nasunog daw ang kanilang sofa. Buti na lang nakatakbo palabas ang magkapatid na edad 6 at 4. Lumabas umano ang magulang nang mangyari ang sunog. Walang naisalbang gamit sa nasunog na bahay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nasunog ang isang gusali sa Barangay 1, Vigan City. Naglalaman ang gusali ng iba't ibang merchandise. May narinig daw na putok ang gwardiya bago sumiklab ang sunog. Well, isa dito yung sa electrical overload. Possible po yun, pero kaya po nang sinabi natin na under investigation pa rin po siya. Inabot ng 2 oras bago naapula ang sunog. Nasunog ang Scarecrow booth ng San Agustin, Isabela habang ipinatatayo para sa isasagawang Bambanti Festival ng Isabela Province. Nagkaroon daw ng overload at short circuit sa linya ng kuryente habang nagwe-welding sa Scarecrow booth ng San Agustin. Kita sa video na pulasa ng mga tao na malapit sa lugar sa takot na sasabog ang nasusunog na Scarecrow booth. Naapula agad ang sunog dahil sa nakaantabay na fire truck at rescue team sa lugar. Wala namang nasugatan sa insidente. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ilang alagang baka at kalabaw sa Kalasyaw, Pangasinan tinatamaan ng trangkaso dahil sa malamig na panahon ayon sa Municipal Agriculture Office. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mahigpit ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga alagang baka at kalabaw sa Kalasyaw, Pangasinan. May mga tinamaan na raw kasi ng bovine ephemeral fever o trangkaso sa mga hayop dahil sa malamig na panahon. Pagka ganitong taglamig po, ang karamihan tumatama, yun sinasabi natin na ephemeral fever, yun tumatama sa mga ruminants, mga cattle, carabao, kambing, ano. Manageable naman po, basta importante maagapan na sabi nila agad para walang complication. Inabisuhan ng Agriculture Office ang mga livestock owner na i-monitor ang kanilang alagang mga baka at kalabaw para maprotektahan sa banta ng sakit. Nag-iikot din ang monitoring team ng tanggapan para makita ang sitwasyon o kalagayan ng mga alagang baka at kalabaw sa bayan. Actually, viral yun. So, pinupuntahan namin para walang complication. Nagbibigay ng po kami nag-recommend kami antibiotics at the same time vitamins para wala na pong mga opportunistic bacteria na pwedeng tumama ulit. Kanya-kanyang pag-iingat ang mga livestock owner sa kanilang mga alaga. Asali mo la, mabli bayar no, veterinaryo, patambal. Mairap sir yaman sa Kanyan, iingatan lang natin ta, siyempre asali la. Ya, nasasakit ira ng saman. Kabilang sa sintomas ng trangkaso sa mga livestock ang kawalan ng gana sa pagkain. Mahalaga raw na may report agad para maagapan ang sakit ng mga alaga ngayong malamig ang panahon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Random tap water testing isinasagawa ng Mangaldan Water District para makaiwas sa kontaminasyon sa supply ng tubig. Sundan sa report. Regular ang testing sa mga water source ng Mangaldan Water District. Bukod sa mga water pumping station, nagsasagawa na rin ng random tap water testing ang MAWAT para makaiwas sa kontaminasyon ng tubig. Mas maganda kasi ma'am dahil sila na po yung end user. So much better na ma-check po natin yung lumalabas na water sa mga taps po nila. Bagamat karamihan sa mga consumer ay hindi iniinom ang tubig mula sa gripo ng MAWAT, malaking bagay pa rin daw ang random tap water testing dahil ginagamit daw ang tubig sa pagluluto ng pagkain. Mas maganda yung regular po talaga madam para yung
talaga, safe talaga po. Tiniyak ng MAWAD na sapat ang supply ng tubig kahit pa tumaas ang demand kasabay ng nararanasang El Nino. So water conservation pa lang po, syempre po mataas ang demand natin. So kailangan talaga tulong-tulong. So sa amin naman po, nakikita naman namin na sapat naman po yung inilalabas po ng pumping stations. Tuloy-tuloy ang drilling sa bagong pumping station na bubuksan sa Barangay Maasin. Malaking tulong ito para mas tumaas pa ang supply ng tubig sa bayan. Aabot na sa mahigit 15,000 kabahayan ang sinusuplayan ng tubig ng MAWAD. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. DepEd Region 1 wala pang natatanggap na memorandum kaugnay sa pagbabalik ng klase sa Hunyo. Narito ang report. Wala pa raw ibinababang memo ang DepEd Central Office kaugnay sa planong pagbabalik ng klase sa Hunyo. Kaya ang DepEd Region 1 susundin pa rin ang nakalatag na school calendar ngayong school year 2023 to 2024. Our school calendar ay August 29, 2023 up to June 14, 2024. Ito pa lang ma'am yung nananatilan na susundin po natin unless or until such time na magkakaroon po ng memorandum o DepEd order na manggagaling po sa Central Office. Binagong opening of classes and school calendar simula ng tumamang pandemya noong 2019. Agosto na sinimulan ang klase maliban noong school year 2021 to 2022. Pero marami ang nagkakasakit ng mga mag-aaral dahil sa init ng panahon sa pagbabago ng school calendar. Tumaon kasi na nasa mga paaralan pa rin ang mga learners sa mga buwan ng Marso hanggang Abril kung saan matindi ang init ng panahon. Kaya ipinanawagan na ibalik sa old school calendar ang pagbabalik ng klase. Para hindi na rin po ganong mainitan yung mga student. Tsaka para balik na rin po, kumbaga yun po yung nakasanayan nating kumbaga pasukan. For me po hindi na, kasi po parang yung 2 years po na naging klase po ng face-to-face na nauna, parang nasanay na rin po yung mga estudyante po doon, pati po yung ibang teachers. Tapos po if ever ibabalik man po sa June yung pasok po ulit, kukulangin po yung bakasyon. Pabor daw ito sa mga guro, lalo't nakikita rin nilang nahihirapan ang mga bata sa pag-aaral dahil sa mainit na panahon. Bukod pa sa mataas din ang nakukonsumo sa kuryente kapag panahon ng tag-init. Irritable yung mga bata at saka ang teacher din kawawa. Siyempre ang mga teacher, marami ng sakit yan. May mga hypertension, may konti absent kasi masakit ang ulo. Yes, yung electricity consumption ang taas. Tiniyak ng DepEd na magiging maayos ang transition sa pagbabalik ng old school calendar. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Problemado naman ang mga magsasaka matapos na atakihin ng mga daga ang mahigit sa 80 ektaryang sakahan sa Kasiguran, Aurora. Ang detalye sa report. Problema ng ilang magsasaka sa Kasiguran, Aurora ang pag-atake ng daga sa kanilang mga sakahan. Gaya ng magsasakang si RJ Romano na halos walang naani sa kanyang 8 ektaryang maisan na inatake ng mga daga. Sa buong 8 hectares ko wala kang nakuha, puro daga. Kinain talaga sir, kaya sabi ko nga sa kasama ko kahit humanap lang ng kalahating mais na may laman, subalit wala kaming nakita. Talagang doon ko nakita kung gaano kabagsik ang mga daga. Bukod sa mga maisan, may mga palayan din na inatake ng daga. Sa datos ng Municipal Agriculture Office, 33 ektaryang palayan at 52 ektaryang maisan ang apektado ng peste. Ayon sa MAU, nagsimulang umatake ang mga daga noong Agosto at tumindi pa nitong Nobyembre at Disyembre kasabay ng malamig na panahon. Namigay na ang tanggapan ng pestisidyo sa mga magsasaka bilang pangontra sa mga mapaminsalang daga. Nanlulumo sa pagkalugi ang ilang magsasaka sa Barangay Bulbulala, Vintar, Ilocos Norte dahil hindi raw nila maibenta ang mga tanim na bell pepper. Gaya ni Manong Jaime Aguinaldo na aabot daw ng 20,000 piso ang lugi sa halos kalahating ektaryang pananim. Hirap daw siyang maibenta ang produkto kahit pa sa palengke dahil tapos na raw ang holiday season. Kahit pa bumagsak na sa 10 piso kada kilo ang presyo nito. Hinahayaan na lang daw niyang mabulok ang bell pepper at ipinamimigay kung may mga hihingi.
Unang beses lang daw nakapag-ani nitong Disyembre pero hindi pa nabawi ang gastos. Humihingi sila ng tulong sa gobyerno dahil palagi raw silang nalulugi sa pagtatanim ng bell pepper. Bayami na lang sir, dyan na lang masira, wala namang bumili. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nagsimula na ang pagkakabit ng regulatory sticker sa mga pedicab at tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Kampante ng pumapasada si Ricky matapos makabitan ng sticker ng kanyang pedicab. Magandang makapag-permit po kami para iwas huli. Ang paglalagay ng regulatory sticker sa mga pumapasadang tricycle at pedicab ang malawakang kampanya ngayon ng Mangaldan LGU. Pag na-accomplish na nila lahat yung requirements at na-issue na namin ng roadworthy clearance ay after 2 days makukuha na kagad yung tical sticker. Samantala, inanunsyo ng Poso Mangaldan na bukas pa ang pagbibigay ng bago mga prangkisa sa mga nais na mamasada ng tricycle at pedicab sa bayan. Halos 1,000 prangkisa ng tricycle ang available habang may 4 na ang pedicab franchise. Marami raw kasi hindi nakapag-renew ng pandemic. As per as the instruction ma'am, wala pong limitasyon pong pa natin. Though hindi pa namin na-meet yung quota regarding sa bilang po ng tricycle at saka yung pedicab. Nasa may 300 piso ang binabayaran sa permit renewal sa pedicab, habang may 400 piso naman sa tricycle. Tuwing first quarter ng taon ang business permit, kaya payo sa publiko na agahang magparehistro para hindi mag-penalty. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kalahok sa 5th Pana-Pana Street Dance Competition sa Tarlac City, nagpatalbugan sa choreography at costumes. Tunghayan sa report. Masigla at ingrande ang pagdiriwang ng lungsod ng Tarlac ng Kaisa Festival 2024. Samot-sa na aktibidad ang tampok sa selebrasyon na sinuportahan ng mga Tarlakenyo. Suot ang makukulay na costume at props, todo hataw sa pagsayaw ang mga kalahok sa 5th Pana-Pana Festival Street Dance Competition. Dinagsa ng libo-libong bisita ang Grand Float Parade kung saan umarangkada ang nagagandahang karosa na may iba't ibang laki at disenyo. Musika at hiyawan ang maririnig sa kahabaan ng Romulo Boulevard sa lungsod sa ginanap na Kaisa Music Festival. Nakisabay sa kanta mula sa iba't ibang banda ang mga kabataan at music lover. Sa huling gabi ng pagdiriwang, bumida sa pagsasayaw at kasiyahan ang mga balikbayan at iba pang mga bisita sa Grand Homecoming Ballroom Night. Nakisaya rin ang ilang kapuso artists gaya ni The Clash Season 2 Grand Champion Jeremiah Chanco na may special song number. Sobrang saya dahil yung mga tao sobrang appreciative. At the same time, sobrang overwhelmed ako and grateful. Napaindak sa dance floor ang audience kasabay ng vibrant musical performance ni Kapuso OST Princess Hannah Priscillas. Sobrang thankful ako na ulit na imbitahan ako and nakita ko ulit ang mga masasayang mukha ng mga taga Tarlac City. Sulit daw ang gabi para sa mga bisita gaya ni Jennifer. Super saya. Actually, 1 week yung celebration ng fiesta dito sa Tarlac City. Ang Masayang Kaisa Festival ay selebrasyon ng makulay na kultura ng Tarlac City at bilang pagpupugay sa patron ng lungsod na si San Sebastian. Joanne Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Mga kapuso, kumpara noong nakaraang linggo, mababawasan na ang pag-ulan sa Mindanao dahil pa rin sa pansamantalang pagkawala ng epekto ng shear line. Pero nagpapatuloy ang pag-ihip ng amihan sa ilang bahagi ng bansa habang may posibilidad din ng localized thunderstorms sa iba pang lugar. Dahil din sa amihan, binabawalang pumalaot ang mga may maliliit na bangka dahil sa malaking alon sa baybayin ng Northern Luzon. Makakatulong naman sa mga natutuyot na palaya ng mga magsasaka ang tsansa na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Ifugao, Pangasinan at Aurora. May heavy to intense rain din sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide ayon yan sa Metro Weather. Ang natitirang bahagi ng bansa dapat ding mag-ingat sa mga biglaang pag-ulan. Sa iba pang balita, traffic enforcer patay matapos na pagbabarilin habang namamasada ng tricycle sa Bangged Abra. Tutukan sa report. Namatay habang ginagamot sa ospital ang 32 anyos na traffic enforcer na si Geraldine Peralta matapos pagbabarilin sa bahagi ng Zone 7, Bangged Abra. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, namamasada ng kanyang tricycle ang biktima ng pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang salarin. Nagtamo ang biktima ng iba't ibang tama ng bala ng baril sa katawan. Itong biktima naman natin kasi is during daytime, pag duty na, he is one of the traffic enforcer ng Bangged. Pagkatapos yung duty, may tricycle naman, namamasada po. Ang alam namin ng tropa natin, yung mga investigator natin ng Bangged, malamang pa sa heroes niya yung dumali sa kanya. Kwento ng kanyang misis na isa ring traffic enforcer, hindi niya akalain na sugatan na ang kanyang mister nang madatnan sa ospital. Pamamot kinay banggit kaya nila kay nga kaginginura na wano niya manti lang ka timang banbanta tibiyag na awan mati apok nga kasigay. Aminado ang misis na istrikto ang kanyang mister sa trabaho niya bilang traffic enforcer. Kinumpirma ito ng head ng traffic enforcer sa Bangged. Matapang ang biktima sa pagsita sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Nire-review na ng PNP ang ilang kuha ng CCTV sa mga posibleng dinaanan ng suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ikinababahala ng mga opisyal ng barangay ang paghuhukay ng lupa sa bahagi ng Barangay Santa Rosa, Lawag City. May ulat si Gab De Luna. Ikinababahala ng mga residente at opisyal ng Barangay 39 Santa Rosa, Lawag City ang paghuhukay ng lupa sa isang lote sa lugar. Bagaman pribadong lote ito, ikinaaalarma ng pamunuan ng barangay ang umano'y kawalan ng sapat na dokumento ng paghuhukay. It's very alarming for me, and at the same time, may mga na rin kasi, may mga kabarangay na rin kasi kaming nagtatanong kung ano na ba talaga yung ginagawa nila dyan sa area na yan. Ang sa akin lang kasi is sana meron mag-provide na mga necessary or pertinent documents. Dito bakho ma'am, tiyo. Pagkut-kut-kut ga. At dapat na kinutkutan din dyan ko, man dagaburan di dyan. Umabot na raw sa mahigit isang taon ng paghuhukay sa lote na gagawin daw sanang fish pond. May lawak na raw na katumbas ng isang basketball court ang nahukay na bahagi ng lote at nasa 2 metro ang lalim. Nagsagawa na raw ng inspeksyon ng City Engineering Office. Surprisingly, yung fish pond na sinasabi nila, it's parang malawak na yung area, and may mga parts doon na talagang deeply excavated na. Kaya kung ano yung mga sabihin ni Pastor sa pag-gating niya sa Pastor sa next week sa Lunes, malalaman ko na po kaagad dahil sinabi ko kay Cap na i-update ako. Nag-friend kami sa Facebook para i-update niya ako yung anong nangyayari yan sa project na yun. Meron silang kukunin na form dito, then bibigyan pa nila, then they have to apply. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nagsasagawa ng excavation. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Iba't ibang putahe na sinangkapan ng Vegan Longganisa inihain sa Cookfest. Tunghayan sa report. Muling nagpatakam ang mga taga-vegan sa kanilang original na recipe sa Longganisa Cookfest. Hati sa 2 kategory ang kompetisyon, labanan ng mga estudyante at mga pambato ng hotel and restaurant.
Siyempre, bida sa recipe ang authentic longganisa. Ginawa itong sangkap sa mainit na soup ng cream of kajos at carrot soup with longganisa ball. Appetizer, gaya ng longganisa white cornbread drizzled with honey lemon sauce. Chawamushi sea urchin with longganisa and egg. At nori longa sushi shell. Gusto po namin ipakita na kung gaano ka-versatile yung longganisa na which is yung product po namin is sushi shell na kahit sa anong cuisine po, Japanese cuisine, kahit pwede pa rin, applicable pa rin yung longganisa product na. Matapos ganahan sa appetizer, mala world-class din ang main course tulad ng longganisa rosangis pasta at longafest hardinera. Hindi lang ulam dahil ginawa na ring dessert ang longganisa sa longganisa rice coconut, matcha-nisa custard, at apple cinnamon longganisa pie. Hindi lang siguro sa promotion ng longganisa natin, probably it's also the promotion of the culture of vegan na kilala kung saan kilala ang vegan longganisa na may isa sa main na dati na livelihood ng mga taga-vegan city, paggawa ng longganisa. Layo ng city government na mapasama rin ang mga recipe sa ginagawang libro ng lungsod na pinamagatang 101 Ways of Cooking Longganisa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.